Sa gitna ng walang tigil na galaw ng Quezon City, may isang lugar na tila may sariling mundo, ang Farmers Market sa Araneta City. Isang palengke na hindi lang basta bilihan, kundi tagpuan ng kwento ng probinsya at syudad. Bago tayo maglakad sa loob, balikan muna natin ang pinagmulan nito. Ang Farmers Market sa Cubao ay itinayo noong 1976 bilang bahagi ng vision ng Araneta Group. Layunin nito noon pa man, dalhin ang sariwa at direktang produkto mula sa mga probinsya papunta sa syudad. Parang tulay na nagdurugtong sa pawis ng magsasaka at mangingisda at sa hapagkainan ng mga tao sa lungsod. At hanggang ngayon, buhay pa rin ang layuning iyon. Ngayon, pumasok tayo. Pagpasok mo pa lang, parang ibang mundo agad. May sigawan ng tindera, tawaran, kaluskos ng plastic at amoy ng sariwang pagkain. At syempre, hindi mawawala ang isa sa pinakakilala rito, ang ma-experience ang dampa. Pero teka, ano nga ba talaga ang dampa? Ang salitang dampa ay mula sa simpleng kubo, isang maliit na tirahan o kubo na karaniwang makikita sa tabing dagat. Noon, sa mga lugar tulad ng Parañaque, may mga kubo malapit sa palengke kung saan pwedeng ipaluto agad ang bagong huling isda. Walang arte, walang menu. Ikaw ang pipili, sila ang magluluto. Ganun kasimple. Doon nagsimula ang konsepto ng dampa. Fresh from the sea, diretso sa lutuan, diretso sa plato. Parang DIY restaurant pero mas masarap. Habang tumatagal, sumikat ang setup na ito. Mula sa simpleng kubo, naging destinasyon at isa sa pinakasikat na lugar para dito ay ang Macapagal Boulevard Dampa. At kalaunan, nakarating ang konseptong ito dito sa Farmers Market. From coastal living to city dining. Ngayon, balik tayo sa loob. Dito, makikita mo ang iba't ibang klase ng seafood. Tilapia, bangus, lapu-lapu, hipon na parang kakahuli lang at ang alimango na parang may sariling attitude. Pero hindi lang seafood ang bida dito. Sa kabilang banda, makikita mo ang makukulay na hanay ng gulay at prutas, mga kamatis na pula, talong na makintab, pechay na presko, mga mangga na matamis tignan pa lang, saging, pakwan, parang fiesta ng kulay at buhay. Pero sa likod ng ganda na yan, may kwento. Ang mga gulay at prutas na ito ay galing pa sa malalayong probinsya, sa mga bukirin na malayo sa ingay ng syudad, kung saan ang alarm clock ay hindi cellphone, kundi tilaok ng manok, kung saan ang trabaho ay hindi naka-aircon, kundi direkta sa ilalim ng araw. Habang tayo dito sa syudad, nagrereklamo kapag mainit, sila doon kahit tirik ang araw, tuloy ang laban kasi bawat ani may pamilyang umaasa. Ganon din sa mga mangingisda, madaling araw pa lang nasa dagat na, nakikipagsapalaran sa alon para may maihain tayo sa hapag. Pero ito na ang realidad sa probinsya. Ang mga isda, gulay at prutas, minsan mura, minsan sobra pa, minsan nga ipinamimigay na lang kapag marami. Pero pagdating dito sa syudad, biglang nag-iiba ang kwento. Yung isda na pang ulam lang sana, nagiging medyo mahal pala. Yung hipon na pang araw-araw, nagiging pang special occasion. At yung alimango, hindi lang siya gumagalaw, pati presyo gumagapang pataas. Ganon din ang gulay at prutas. Yung kamatis sa probinsya, pang sahog lang. Dito, ewan ko, parang kailangan mo munang isipin kung ilang piraso lang ang bibilhin mo. Yung mangga, dati pang merienda lang. Ngayon, well, parang may emotional attachment na bago mo bilhin. Bakit ganun? Dahil sa biyahe, sa gasolina, sa middleman, sa renta at sa demand ng syudad. Habang papalapit sa urban areas, palaki ng palaki ang presyo. Kaya habang naglalakad ka rito sa farmers market at habang pinipili mo ang kakainin mo, maganda ring maalala, hindi lang ito basta pagkain. Ito ay kwento ng pawis ng magsasaka, tapang ng mangingisda at sakripisyo ng mga taong bihirang makita pero araw-araw nating inaasahan. At oo, pwede kang mag-enjoy dito. Pwede kang kumain ng masarap, appreciation din. Dahil sa bawat kagat mo ng seafood, sa bawat hiwa ng prutas, sa bawat lutong gulay, may kwento na kasama. At kung medyo mahal, isipin mo na lang, hindi lang pagkain ang binayaran mo. Kasama na rin ang buong journey nito mula bukid at dagat hanggang sa plato mo. At syempre, kasama na rin ang konting sakit sa bulsa.